Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ako si Michael Rojas ng Radyo Pilipinas. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y mag-inom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman
Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man. Sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster. Ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ikawalo ng buwan ng December 2024. Immaculate Conception Day po ngayon sa mga nakakapanata po sa Immaculate Conception at Advent din pala ngayon Advent, okay? At syempre 17 days to go before Christmas. Ayun, at syempre, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa dito sa programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas mula sa ating Presidential Communication Office, ang ating Director Dr. Cesar Chavez at ang ating sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Director na si Director Fernando Sanga, Dindo Amparo, at ang ating station manager Sir Alan Alanige. Ang kasama pa nating iba, Sir Ray Sampang, Sir Maki, sa technical side Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. Okay, at sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon, kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at iba pang Board of Governors, kasama ang mahigit 100 chapters nationwide at kasama yan ang mga Red Cross Youth at ang kanilang mga Board of Governors at kasama rin ang mga Red Cross 143. At inaayahan namin kayong subaybayan ang ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Tayo napapanood sa Aporda Box Digibox Channel 43 to 45 at sa Radyo Pilipinas Facebook page at Kalinga Hatid. Mag-like, share at comment po tayo sa Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas Facebook page at napapakinggan din tayo nationwide sa Radyo Pilipinas 738 kHz. At hindi na natin patatagalin pa, makakasama na po natin via Zoom, Governor Corazon Alma de Leon, ang ating Vice Chairperson. Magandang hapon po, Governor Cora. Yes, magandang hapon at natutuwa ako na nandito na yung dalawang bisita natin. Ang unang-una ay FSINSP Gabriel D. Solano, Acting Community Relations Service Chief, Bureau of Fire Protection, National Headquarters, and of course si Ives Carl, National Field Representative, Safety Services ng Philippine Red Cross. Kaya maraming salamat sa inyong pagdalo kasi napaka-importante ang inyong ibabahagi. Ang una natin sapagkat siya ay Acting Community Relations, siguro nung tanong natin sa kanya, magpakilala muna. Pakilala muna kayo at gaano katagal na kayo sa inyong pwesto. Yes, good afternoon. Nakasama na natin dati yan, Gov. Cora. Ito si Sir Gabriel Solano, si Fire Senior Inspector Gabriel Solano. Yes, sir. Hello po. Magandang hapon, Sir Ed and Ma'am Cora. Magandang hapon po. Opo, hindi na po bago sa atin na makasama sa inyong programa dito po sa Philippine Red Cross sa PTV, sa RP1. And magandang araw po sa ating lahat. And yes, ako po sa kasalukuyan ang Acting Chief ng Community Relations ng BFP National Headquarters. And thank you. Maraming salamat po sa opportunity na pinagkaloob niyo sa BFP para makapagbahagi ngayong araw na to na mapaalala lalo na palapit na po ang ating Kapaskuhan. Si Ives Carl. Ives. Mag-greet ka muna bilang National Field Representative, Safety Services, Philippine Red Cross. Go ahead, Ives. Ives o Ives? Good afternoon, ma'am. Ives po. Ives. So good afternoon po. Ives. Kasi Yes pag po. foreigner, Ives eh. Okay, Ives.
Yes po ma'am, good afternoon po sa lahat. Okay. Siguro ang unang tanungin natin, kasi ang pag-uusapan ay fire protection, ano-ano ang mga plano o programa ng Bureau of Fire Protection ngayong 2024 holiday season? Pasko ngayon at talagang napakalaki ng papel ng Bureau of Fire kasi sa putukan na lang ay tiyak may sunog-sunog. Sige, go ahead. Yes, ma'am. Opo. Noong December 1, inactivate na po ng Bureau for Protection, ma'am, ang ating Oplan Paalala Iwas Paputok. Ano po, ito po ay isang buwan ng papaalala sa mga kababayan natin ng mga dapat nating tandaan para makaiwas sa sunog, lalo na ngayong palapit yung Kapaskuhan. Under this campaign, under this program, ang BFP po ay nagsasagawa ng napakaraming mga aktibidad kagaya na lamang ng intensified social media campaign, ang ating intensified ugnayan sa barangay o pagpunta po sa mga barangay para po asikasuhin italaga yung ating mga designated fireworks areas. Kasama na rin po ang pagsasagawa, ma'am, ng mga inspection, fire safety inspection sa mga pook na kung saan dinarayo po ng mga tao, kagaya ng mga malls, terminal ng jeep, terminal ng bus, mga places of assembly. Nasa ganun masigurado natin, ma'am, na ligtas itong mga lugar na ito. Kasama na rin po sa mga aktibidad na ginagawa natin ay ang pagsasagawa po, ma'am, ng mga bandilyo, tinatawag nating bandilyo. Nagsimula na po yan. Nag-iikot-ikot ang ating mga kakawani sa Bureau for Protection, nakasakay ng kanilang mga fire truck, nagbibigay ng paalala sa ating mga kababayan. Mga basic fire safety tips muna, kagaya ng kung anong dapat iwasan sa paggamit ng mga electrical decorations, Christmas light, pagkabit ng Christmas tree, those kind of things. And as we move nearer, palapit sa Kapaskuhan, mas pag-iingtingin pa po natin yan. Dadagdagan pa po natin mga paalala. Isasama na natin dyan yung mga paghahanda sa pag-prepare ng Noche Buena, yung mga pagluluto sa kusina, mga ganong bagay. So kasama po yan sa mga programa na nailunsad na po natin nationwide noong nakaraang Sabado. Mm. Kasi nasagot mo na, hindi ko pa natatanong ilang personnel ng BFP ang naka-duty ngayong holiday season. Pero Yes. siguro maging mahalaga, anong mga safety tips na maipapayo ng Bureau of Fire Protection. At mamaya tatanungin ko din si Ives ng Personal Red Cross para sa darating na Kapaskuhan. Kasi talagang dito maraming putukan, if ever, o kaya mga aksidente na nangyayari. Ikaw muna siguro, Inspector, Update na lang, ma'am. Service Chief ng Gabriel Solano. Yes, ma'am. Gabriel ba yun? O Gabriel lang? Gabriel, ma'am. Gabriel po. Gabriel, sige. Mga safety tips na ibabahagi ninyo at ganun din naman sa Red Cross, si Ives. Ikaw muna. Sige po, ma'am. Sa ngayon, ma'am, ang paalala lang natin, kasi nagsimula, ma'am, actually, yung pagkakabit ng mga Christmas light, mga pailaw natin. As early as October pa lang, may mga nagkakabit na po bago pa man mag-undas. So, ang ating paalala, kapag ka po yung ating mga Christmas light ay hindi naman pang outdoor, wag po natin, correct, pang outdoor, wag po natin ikakabit doon kasi magti-trip po yan, hindi po niyan kayang i-sustain yung weather sa pagkakabitan ninyo. Kapag yan naman nagkabit ng mga pailaw sa Christmas tree, sa loob ng bahay, siguraduhin na bago matulog ay patayin muna to or tanggalin sa saksakan kasi wag nating ugaliin na nakasindi yung mga Christmas lights bago matulog or habang natutulog tayo kasi dyan po madalas magkaroon ng mga fire incidents. So malaking bagay kapag um, ginagawa natin yan. And pangatlo na pag-iingat natin, ma'am, isama na natin yung pagiging conscious ng ating mga kababayan. Nagsisimula na tayong maglagay ng mga dekorasyon. Marami na dyan, halos puno na yung mga kabahayan nila. Siguraduhin lang nila, ma'am, na yung mga decoration na nilalagay nila hindi po madaling masunog or kung mayroon mang tsansa, ilayo po natin sa mga pwedeng pagmula ng sunog, kagaya ng mga saksakan, kagaya ng mga kandila, kagaya ng mga madalas mga bata na naglalaro gamit yung mga lighter o kahit anumang mga incendiary devices. So ilayo na lang po muna natin doon. Karamihan sa mga decorations natin ngayon gawa sa plastic, gawa sa mga light material. Nauuso rin po ngayon, nakita namin sa merkado, yung mga dried ng mga dahon, dried ng mga palamuti na basically mga mga native materials. So itong mga bagay na to madali po ito magliyab.
given enough na exposure to heat na sa Christmas light, sa pailaw, lalo na kung hindi LED, yung ating mga Christmas light, pwede po itong magliyab. So, yun po, iwasan po natin yung mga ganong bagay, ma'am. Hmm. Kay Ives naman, ano mga safety tips para nasa loob ng bahay o tahanan o aalis ng bahay? Safety tips sa mga bibiyahe. Kasi ito, remember, ang concern natin sa mga tao, ang concern ng community relations ay yung mga related sa Bureau of Fire. Sige, ikaw na muna, Ives. Ayan po, magandang hapon po ulit ma'am. So, meron po tayong mga safety tips na ibinibigay po. So, para po sa mga aalis ng bahay. So, una po ay siguraduhin po natin na nakalock lahat ng entry points sa ating mga tahanan. Then the next naman is yung mga appliances na hindi kinakailangan. So, mahalaga na i-sara natin or i-unplug na lamang po yung mga appliances na hindi kailangan para maiwasan po natin yung mga hindi inaasahan pangyayari. So, para naman po sa may mga personal cars na babiyahe, mga pauwing probinsya, ang mahalaga po na siguraduhin natin na maayos ang kondisyon ng ating mga sasakyan. Mm. So meron po tayong blow buckets na tinatawag para sa ating checklist para mas mapadali yung pag-check natin ng ating mga sasakyan. So para naman po sa mga commuters, mahalaga po na planuhin natin maigi yung ating mga route ahead of time. So kung kinakailangan po natin mag-reserve ng mga tickets mas maaga ay mas okay po. So magdala din po tayo ng mga essentials po natin gaya ng tubig, pagkain at gamot na ating mga maintenance po. Yun lamang po. Maraming salamat kasi napakahalaga yung safety tips na at very often pag nasa kalye saka nakakasakit. Pero gusto kong malaman na naman sa ating guest from the Bureau of Safety. Nung nakaraang taon, mataas po ba ang kaso ng sunog sa pagtala ng Bureau of Fire Protection? Ilan ang naging kaso ng sunog? Kasi napansin ko noon, pag monitoring nyo, pag maganda ang inyong panawagan, medyo hindi masyadong mataas ang nagiging kaso. Pero minsan, lalo na sa mga lugar na masisikip, talagang hindi maiiwasan ng sunog. Lalo na kapag ang mga tao ay nagwawalang bahala, tumaalis na walang proteksyon. Ano ang karanasan natin ngayon sa nakaraang taon at ngayon sa kasalukuyan? Siguro ikumpara mo yung Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2023 natin, 2024, at matatapos na ang taon, lumaki ba o bumaba ang ating mga kaso? Go Opo. ahead. Tinitingnan natin yan, ma'am, sa dalawang front po, no, dalawang field. Una dyan, nationwide na pananaw. Pangalawa, ang National Capital Region being yung centerpiece po natin. Nationwide, ma'am, tumaas po ng 13% yung fire incident natin simula January 2024 hanggang ngayon, December 8, 2024, kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. So, nasa 2,000 po yung pagitan na yan, 15,000 mahigit nung nakaraang taon. Ngayon, nasa 17,000. Pero kung titingnan, ma'am, natin ang record ng National Capital Region o ng Metro Manila, mas mababa po actually ng 41% yung sunog sa Metro Manila. Last year, nakapagtala po tayo ng 3,000 plus, 3,124 to be exact. Compared ngayon na nasa 1,800 pa lang ang sunog ng National Capital Region. So mas mababa po actually ang sunog na naitatala sa Metro Manila kumpara sa ibang lugar. So yung increase ng sunog natin nationwide, wala po yan sa Metro Manila, kundi nasa mga po yan, nasa malalayong probinsya natin. And kasama po dyan yung mga naitatalang sunog nung Marso, kagaya ng forest fire na lumalaki sa Northern Luzon. So kapag ganitong season, ma'am, totoo po, marami po ang nagiging insidente ng sunog nitong nakaraang mga araw lamang. Nakapagtala na tayo sa Metro Manila, pero hindi pa rin po yun sapat para masabi nating umaarangkada na naman yung fire incident natin sa NCR. Baba pa rin. And we can attribute this, ma'am, doon sa programa na ginagawa ng BFP, kagaya ng Oplan ng Ligtas na Pamayanan, na kung saan ang mga bombero po natin is nasa communities na mismo. Tayo na mismo bumababa, tayo na mismo nagipag-usap sa kanila, nagbibigay ng paalala, nang sa ganun,
direct to the point yung conversation between the BFP and the community po. So we're hoping na this continue kasi noong nakaraang taon, nung pagpasok ng bagong taon, mas mababa yung fire incident natin. Wala tayong firecracker related na fire incident last year. Medyo mas marami yung mga insidente ng mga naputukan, pero we are lucky na pagdating sa sunog, ma'am, wala po tayo na i-record na insidente ng sunog na gawa sa paputok. Gob Cora, Yes. may tanong lang po ako kay Go Fire ahead. Senior Inspector Gabriel Solano. Sa base sa mga investigation nyo sa sunog, pag ganitong panahon ng Kapaskuhan, ano po yung kadalasan insidente na nangyayari po yung lalo na yung mga nagluluto? Minsan, ato ba, mag-isa lang ba sila sa loob ng bahay? Kasi minsan madalas naiiwanan nila yung niluluto nila o biglang nag-overheat si ventilador, hindi na unplug, umalis, sandali, bumili sa tindahan, pagbalik. Ano po yung base sa mga obserbasyon sa investigasyon nyo po? Yes, sir. Kadalasan, sir, accidental in nature, yung mga sunog na yan. Based on our investigation, kapag ka ang involved na cause of fire is kitchen fire or cooking fire, lahat po yan accidental, hindi sinasadya. Madalas, ang nangyayari dyan, involved po ay yung mga open cooking devices natin, such as yung mga kalan, yung ating pong mga dumarami na rin yung mga gawa ng electric stove, no? Mga habang nagluluto ay may kausap na iba o may ini-entertain na iba. Di ba? Kachismisan or kasama yung mga family or relatives na nakikipag-usap. Doon po, yun po yung madalas. Lalo na kapag pumatak na yung 24, 23. May mga sunog na po tayo na ganun po yung sanhi. Ngayon naman, pagdating naman sa ibang bagay, no? Naging uso nung mga before yung pandemic, yung sunog na ang dahilan ay paputok. Kagaya ng Quitis, kagaya ng mga Plapla, kagaya ng mga 5-star, na uso po yun. Uso talaga ng ginamit na term. I mean, naging madami yung causes na ganun. Opo. Pero after pandemic, sir, nakita natin na effective yung naging campaign din ng Department of Health, ng Philippine National Police para masawata yung mga illegal na paputok na yan. Yes. And together with the campaign of the BFP, wala na. Ang last na record natin, sir, ng firecracker related na fire incident po is 2018 pa. No? So after that, until today, wala po tayong naitatalang malaking sunog na ganun po yung naging cause. Pero Fire Senior Inspector, noong nakaraang taon, marami po akong nakita na nagbawal na nagpapapotok like yung Quitis. Ang dami lumilipad na Quitis sa Caloocan nung nakaraan. Opo. Yes, sir. Wala Mga tayong matitigas ang ulo nun. wala tayong magagawa din, sir, ma'am, kasi normal sa Pilipino yan Kumbaga, parte ng tradisyon ng Pilipino yan. Kami naman sa BFP, ang ginagawa natin, nasa labas na yung mga bombero, nasa kalsada na kami para in case man may ma-report na sunog, tatakbo agad. Ang kinakampanya ng BFP kasama ng mga local government unit ngayon, sir, is yung pong pagtatalaga ng firecracker or firework designated area. Na kung saan isang lugar lang siya sa barangay na nandoon yung kung gusto magpaputok, kung gusto niyo magkaroon ng firework display, doon lang. Sa Quezon City, sa Valenzuela, at marami pang LGUs, ginagawa po yan. Specifically dito sa atin, sa Quezon City. Napakahigpit po ni Mayora dyan. And dahil doon, naiwasan natin, sir, yung mga fire incident na gawa sa paputok, na ang cause ay paputok. Kasi ang BFP nandun Nandun sa may area kung saan nagpapaputok. Although, last year, may isang incident dito po sa may parteng Project 8 sa Quezon City na yung kalsada, yung Shorthorn Street, apparently siya yung dinesignate ng barangay na maging fireworks display area. Iniwan nila, sir, lahat ng pagkatapos ng putukan ng pagpatak ng alas 12:30, yung kanilang mga pinagsindihan nandun lang po sa kalsada lahat. So para pong war zone yung kalsada natin sa Quezon City nitong January 1st, 2024. Kung nakapag-ikot po kayo kasi umikot po kami. Umuusok-usok pa yung mga area na yon. So napaka-delikado Bigla lang po iniwan. Yes, sir, napaka-reckless po nun sa part po ng mga kababayan natin kasi iniwan mo yung mga
tumpok ng papel na Mm. pambalot ng paputok na yon at iba po doon ay nag-aapoy-apoy pa Nako. or umuusok-usok pa. Mhm. Kaya ang ginawa ng BFP doon, sir, ay agad-agad na nagpa-flashing operation po tayo. Opo, mabuti. Mabilis ang Siguro, BFP. tanungin naman natin ang Red Cross, paano ninyo pinaghahandaan ngayong taon na maiwasan ang insidente ng sunog ngayong holiday season? Meron bang inisyatibo ang mga chapters natin, panawagan para mag-ingat ang mga huwag magkaroon ng insidente ng sunog? Ives, ikaw naman. Best. Yes po ma'am, ngayon po darating na Kapaskuhan natin, bagamat Pasko nga po, so dapat nagse-celebrate. Meron pa rin po tayong mga volunteers na naka-antabay at naka-standby sa ating chapters nationwide po. Mm. Siguro, panahon na muna natin. Ang susunod ko kasi ngayon ay mga contact numbers para kina-flash natin, masabi sa mga tao, in case of emergency, anong pwede lang tawagan. Pero siguro pwedeng mag-break na muna tayo, Edison. Baka may mga balita. Opo, siguro isang question lang muna tayo kay Sir Ives. Go ahead. Sir Ives, nabanggit mo kanina na dapat tayo ay ligtas yung mga lalo na yung mga nagda-drive. Oo, kasi ngayong panahon na before the Christmas, sunod-sunod ng party. So dapat siguro paalala tayo doon sa mga taong siguro makakainom, huwag mag-drive at saka yung dapat nakatulog muna bago siya mag-drive ng malayo. Tama ba, Sir Ives? Yes po sir, ito po ay mahalaga po. So ngayon darating na Kapaskuhan, talagang mahalaga po na siguraduhin natin yung ating kaligtasan. So isa na nga po sa mga inire-recommendang safety tips mula sa amin sa Philippine Red Cross po is una po alamin po natin yung mga emergency numbers sa ating mga kinaroroonan po. So I'm sure naman po na Santa knows the hotline. So dapat kahit tayo ay alam din natin po yung hotline. And ayun nga, sa mga babiyahe dapat meron din po tayong baon ng mga first aid kit Yun. para maging handa po tayo sa kung ano man yung pwedeng mangyari sa atin po. At saka Then, dapat nag-training sila sa atin sa Philippine Red Cross, 'di ba? Meron tayong training, pwede mong i-plug, Sir Ives. Yes po sir, meron po tayong available na training. So pwede po tayong pumunta sa pinakamalapit na mga chapters para mag-inquire po tayo sa training po. And meron na rin po tayo ngayon yung tinatawag natin na blended. So pwede siya online ka magte-training, and after mo ma-complete yung course, saka ka pupunta sa mga chapters natin para ma-assess tayo if may natutunan ba tayo. Then meron din po tayo sir na application po, yung first aid app na pwede po natin i-download po sa Play Store and App Store po. Available po ito sir. Ayan. O Gov Cora, magkakaroon muna tayo ng maikling commercial break. Muna, oo. Opo, sa pagbabalik, meron tayong ibabalita at magtutuloy tayo sa ating usapin. Ngayong hapong ito, magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Ano nga ba ang mas mahalaga kaysa sa mga bagong sapatos, damit at regalo? Siyempre, ang pamilyang buo at kumpleto sa araw ng Pasko. Let our presents be our present this Christmas. Maligayang Pasko mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover sa Korea Partnership for Innovation of Agricultural Greenhouses and Post-Harvest Facilities na inaasang mas magpapatatag pa ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. As of today, 20 greenhouses have been established across pilot villages here in Lucban, Quezon, in Siniloan, Laguna, and Zaragoza in Nueva Ecija. These greenhouses are hubs of fresh vegetable and, very importantly, seedling production, complemented by 3 post-harvest facilities, advanced machineries, all designed to reduce the burden of our farmers and increase profitability. Dagdag ng Pangulo, aprobado na rin ang Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea na siyang magbibigay daan para makapasok sa Korean market ang ating mga produkto na hindi pinapatungan ng malaking taripa.
very soon, this free trade agreement will enter into force. This will allow Philippine, hindi lamang na gulay, kung hindi tropical fruit, bananas, pineapple, lahat ito ay magkakaroon na. They will have access to the Korean market. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa ang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At kahapon, tayo ay nasa May Marikina kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at iba pang mga heads ng ating Philippine Red Cross National Headquarters, si Sir J. Lord at si Sir Eric Salve ng Volunteer Service. At nagtungo po tayo dyan sa Marikina Sports Center para po pasinayaan, tignan itong isinagawang human cross formation, ha. Mahigit 3,000 volunteers po to bilang pagdiriwang ng International Volunteers Day noong December 5 at syempre ngayong buwan ng National Volunteers Month. Ayan po. Makikita nyo na mula yan sa iba't ibang eskwelahan ng Marikina at nakapagbuo sila ng human cross formation habang nagsi-CPR po yan, ha. Nakapagbuo sila dyan sa human cross at talaga namang pinasalamatan at kinongratulate po sila ng ating chairman, CEO Richard J. Gordon at ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang. At nung nakaraan din pong makalawa, tayo ay nagpasalamat tayo sa bloodletting na isinagawa ng DBM sa pangunguna ng kanilang Secretary Pangandaman. Nagkaroon po tayo ng bloodletting dyan sa may UPPGH. At marami po tayo na kolektang dugo, actually. At nagpapasalamat tayo sa mga bumubuo ng DBM. At nung isang araw, Gov Cora, kasama nyo rin po ang taga National Kidney Transplant Institute dahil tayo ay may pinasinayaan po dyan, na isang marker po yata, no, Gov Cora? Tungkol to sa organ donation. Yes, organ donation At po. napakaganda ng speech ni Gwen Pang, SG Gwen Pang, dahil hindi naka-attend si Chairman Gordon. Pero I am sure alam naman ng Executive Director ng National Kidney kung bakit hindi nakarating ang ating chairman. Okay. Sige, sa pagpapatuloy Opo. na natin, dahil hindi naman ganun kahaba ang ating panahon, palaging na aking tinatanong, kasi sa aking nakikita, palaging pag may sunog, may nasasaktan. Di ba? Kasi imposible namang may sunog, walang nasaktan. Bukod yung nasasaktan, nawawala yung gamit, nasusunog. Pero siguro dahil Pasko, meron tayong mga paputok. Ano ba yung panawagan nyo ngayon, Mr. Solano, para maibsan ang kahirapan ng mga tao tungkol doon. Kasi habang ang mga tao ay walang ginagawa para proteksyonan yung mga kanilang bahay, kanilang gamit, patuloy pa rin ang pagkasunog ng kanilang lugar. Go ahead. Yes, ma'am. Unang-una, ma'am, ang malinaw na kampanya ng Bureau of Fire dyan, kasama na po ng Philippine National Police at ng Department of Health, ay kung maaari, iwasan na natin, ma'am, gumamit ng paputok ngayong pagsalubong ng bagong taon. So, malapit na yan. Iwasan na po natin. Traditions, yes, sabihin natin tradisyon, pero at the end of the day, hindi sapat or hindi worth it na pagkatapos ng putukan ay nasa ospital naman ang ating mahal sa buhay gawa ng naputukan, naputulan ng daliri, or sabihin na natin, gaya po na sinabi ninyo, ma'am, ay masunugan pa, no? So, hindi po worth it yun. So, mag-enjoy na lang natin yung pagpasok ng bagong taon sa maraming pamamaraan. Kung kailangan ang tradition lang naman dyan, ma'am, is yung pagkakaroon ng ingay bilang pangtaboy ng malas, di ba po? Sa pagpasok ng bagong taon, marami pong pwedeng gamitin pampaingay. Nandiyan po yung mga pukpok ng mga kawali, kaldero, mga torotot, paggamit ng mga ganon. Pagpapatugtog ng malakas na musika, ginagawa din naman natin, video okay. Enough na po siguro yon na paingay sa pagpasok ng bagong taon.
Yung mga fireworks naman, doon na lang po tayo mag-enjoy sa mga designated firework display areas ng ating mga LGU. Ngayon, yung ibang lugar, may mga barangay level na po yan. Sa Valenzuela, mayroong ganon. Sa Quezon City, designated lang talaga yan ng ating local government. And doon na lang natin i-enjoy yung mga fireworks displays. Huwag na nating dalhin pa sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay. Kasi kakaiba yung naging pagpasok ng 2024, ma'am. On the side ng BFP, wala tayong naitalang um, insidente ng sunog pagdating sa paputok. Pero kasama po sa mga tumakbo during yung pagpasok ng bagong taon is yung po ating mga EMS, no? Yung mga ambulances ng Bureau of Fire kasi marami po talaga tayong isinugod sa ospital sa mga pagamutan ng mga naputukan. So marami po tayong narespondihan doon. So yun po, panawagan natin hanggat maaari, wag na lang gumamit ng paputok. Hindi na po worth it yung magiging, na-enjoy na natin ma'am sa nakalipas ng mga taon, taong 2020, 2018, 2017, 2019. Hanggang 2020, na-enjoy na po natin yung wala po tayo na itatalang puputok dahil sa maigting na pagbabawal ng dating Pangulong Duterte sa paggamit ng paputok. Pero ngayon, nagbabalik yung mga kababayan natin gumagamit ng paputok during sa pagpasok ng bagong taon. Sana mas lalo pa natin itong ma'am, maiwasan. Ako, personal ang aking tanong. Nagkaroon ka na ba, Ives, ng pagkakataon na makatulong sa isang sunog at saan ito? At ano naging karanasan mo? Kasi minsan, mismong mga rescuers ay nasasaktan. Minsan may mga rescuers na dahil sa kakulangan ng kaalaman, ay namamatay o yung mga nasusunugan, no? At hindi sila, miski sa mga mayayamang pamilya, nasusunugan dahil nagtatago sa banyo, pero nasusuffocate naman doon at namamatay. Hindi na ligid sa ating kalaman. Siguro, Ives, ikwento mo yung personal na karanasan sa mga sunog at nakita mong pwedeng maligtas sa mga tao if they know how to be in safe places. Go ahead, Ives. Yes po ma'am, mahalaga po talaga yung ating kaalaman with the fire safety. So, meron po tayo ma'am yung recent lang yung dito lang po sa malapit sa National Headquarters po sa Addition Hills. Nung nakaraan lang po kasama na kami sa mga dinispatch po ni Operation Center sa yung malaking sunog dito sa Addition Hills. Na kung saan nakapag-cater po tayo, ikinalulungkot po natin na yung ating isang kasamahan po na BFP ng Mandaluyong, I think nag-collapse yung bubong na kinakaroonan niya. So tayo Bumagsak. po yung nag-transport sa kanya noon papunta sa hospital. Yan po. So dito naman ma'am sa atin mga importante lang naman po na yung pagiging kalmado po natin ma'am at yung pagkakaroon ng tamang kaalaman po. Natatandaan ko nung undas, handang-handa ang Red Cross, tumutulong kasi doon naman mga personal na hinihimatay, hindi makalakad, mga ganun nakita ko mga emergencies. Siguro panahon na para alamin natin ano ba ang mga pinagpabawal. Siguro babalikan ko yung mga paputok, ano? Kasi kahit na pinagbabawal ang paputok, meron pa ring nagpapaputok at saka hindi sa mga tamang lugar. Ikaw naman, Mr. Solano. Yes ma'am, una-una, pagdating mo sa ipinagbabawal ng paputok, ang may jurisdiction po dyan o talaga nagpapatupad ng pagkumpiska ng mga pinagbawal na paputok ay ang ating pong Philippine National Police. Ano po? Pero on the part of the Bureau of Fire, we enforce our regulations doon sa mga manufacturing, no? Sa paggawaan ng mga paputok. Sinisigurado natin na yung mga paputok na dumarating sa merkado, sa binibilhan ng ating mga kababayan na regulated or na allowed na klase ng paputok at pailaw ay dumaan sa tamang regulation ng BFP. May sapat na pag-iingat,
may proper seal na galing sa Bureau of Product and Standards ng DTI. So dun ma'am, sa pagdating sa mga pinagbawal mo patong, hindi ko alam, updated na yata, in-update na rin ng Philippine National Police ang kanilang record. Kasi although mag-declare tayo ngayon ng pangalan, kagaya ng Plapla, Goodbye Philippines, bukas, makalawa, may bagong titulo, di ba po? The same amount of gunpowder and yet different name. So, may mga Goodbye World, Goodbye Universe, mga ganun na yung mga pangalan ng mga yan. So, mga ganung bagay pinagbabawal. What is allowed lang po ng natin sa BFP, what we regulate is yung mga pailaw, kagaya ng mga firecrackers na ginagamit natin tuwing may mga celebrations tayo, occasions tayo. When it comes to paputok, na tinatawag na nating mga bombs, mga bomba na yan, actually ma'am, Philippine National Police na po ang nagre-regulate yan. Balik naman tayo kay Yves, no? Kasi palagi ko sinasabi, ang Philippine Red Cross ay laging handa, di ba? Pero hindi naman tayo pwedeng maging handa sa lahat ng bagay na kapag wala tayong control. And naisip ko lang, baka panawagan natin sa mga tao na huwag mag-a-assume na pag nagkaroon sila ng problema, lagay sunog, yung mga tao mismo ang nakaka-apekto sa pagtulong, di ba? Yung mga, kumbaga, gustong usyoso, yung uzi, ang narinig kong mga uzi na pag hindi na pagbawalan, ay minsan hindi makapasok, lalo na sa mga maliit na lugar, yung mga firefighters. Kaya sana meron tayong kasamang tutulong tayo sa peace and order para wag nang maging mahirap sa mga firefighters ang pagtupok ng sunog. Nagagawa ba natin yon, Ives? Yung pagtulong sa firefighters na wag nang makabigat sa mga firefighters ang mga usi, yung mga usyoso na nandun kagad. Siguro baka tingnan ko ano makukuha nila sa mga nasusunugan. And yet, it's not fair kasi nasunugan na nga ang mga tao, nanakawan pa. Anong palagay mo, Ives? Maganda ba ang ating reaksyon o reaksyon ng mga tao pag nandun ng Red Cross? Actually, ma'am, karamihan po talaga dito sa mga sunog na na-encounter po natin is yung access nga. Lalo na may mga area po tayo na talagang sobrang hirap niya pasukin. So, nakakatulong naman po tayo kasi pagdating po ng team, pag nag-standby na po yung team, tumutulong na po sila sa crowd control nga din po. So, katuwang natin dito yung mga local traffic enforcers naman po, may mga barangay tanod naman para mag-crowd control po. Ayun po. Kasi ako personal, nasunugan kami ng 2003. Ang ginawa namin, 3 lang kami sa bahay, lumabas kami. Pero yung mga tao, hindi ko pinapasok. Because ang mangyayari doon, kung pinapasok ko, magiging ano lang, sagabal sa mga magpapatay ng sunog. At wala naman talagang nagawa na. Talagang tupok na tupok ang bahay sapagkat kahoy at na malaking ang naging pinsala. At sa result, nagpagawa kami ng bahay by 2004. Kaya kinukwento yon, hindi naman pwedeng pag nasunugan, wala na tayong gagawin. Bukod sa naunawaan natin na hindi natin mapipigilan kasi hindi naman sa bahay natin nagsimula, sa ibang bahay pero nakarating. Dahil kakulangan din ng mga tao, kakulangan din ng equipment na kailangan gamitin at yung maling akala ng mga tao na para patayin ng sunog sa inyo, ay magbabayad kayo sa firefighters. Kasi minsan ganun ang maling akala. At kung ito man ay ginagawa na ibang tao, mali yun. Dahil parang binibigyan mo ng dahilan yung firefighters na piliin kung sinong pipigilan ng sunog dahil nagbigay ng pera. We have to correct that impression. Hindi ba correct yun, Mr. Solano? Yes, Ako ma'am. mismo, nagsasalita akong wag niyong gawin yan sapagkat hindi nakakatulong sa Bureau of Fire yan. Go ahead. Totoo po, Mr. ma'am. Solano. Hindi lang tuwing Pasko, sa lahat Yeah. ng car incident, ma'am, nakikita natin na may mga ganyang sitwasyon. Nakakalungkot talaga na ma-experience yan, lalo na kung ikaw ay nasunugan tapos nakawang ka pa. On the part of the BFP, maraming kinukundina ng BFP, ma'am. Ang
pagbabaw ang pag ano ang pag tawag dito, pagnanakaw na kahit na sino mang kawani ng Bureau of Fire sa mga nasusunugan. So may kaso po yan, tanggal po yan sa serbisyo. And pagdating naman sa paano natin to ini-enforce, sigurado na safe and secure yung fire scene natin, ma'am. Coordinated, actually, nationwide, mayroon na po tayong almost 106,000 trained na mga fire volunteer nationwide. At yan sila, ma'am, kasama natin kapag ka nagre-responde. Meron tayong tinatawag ng mga Community Fire Auxiliary Group or CFAG. Mga fire volunteer ito, ma'am, sa barangay, mga fire brigade ng barangay, na ang primary role nila is to make sure na yung crowd control, yung evacuation ng mga taong pwedeng madaanan ng sunog, is magawa. Kasi at the end of the day, ang BFP kasama ng ating mga volunteer fire brigades, pagdating sa fire incident, ang priority ng mga yun, makapaglatag ng hose, makapaglinya ng hose, makapag-relay ng tubig. So yun yung priority natin. So wala na talaga, nawawala sa isip ng mga bombero, nawawala sa ginagawa ng bombero yung pag-secure pa ng ating ah, mga victims, ng kanilang mga belongings. So yung mga ganung bagay, ipinapaubayan na natin yan, ma'am, sa barangay. Ako kasi naniniwala na buy ko ang idea na i-trust natin ang fire bigyan natin ng pagkakataon yung Bureau of Fire Protection na magtiwala tayo. Yun ang mga mamayan dapat magtiwala kasi nagpapairal tayo ng mga maling paniniwala dahil minsan sa karanasan ng iba akala nila sila ang tama. Ang palagi kong panawagan ay gawin ang tama. At dito sa bagay na ito, nais kong bigyan ng pagkakataon na pakilala din ang mga nagawa natin. For instance, sa Red Cross, ano yung mga naging karanasan natin sa ating safety tips para naniniwala ako na yung mga volunteers natin kasi hindi naman tayo talagang ang papel na ginagampanan ay para sa ang papel na ginagampanan natin ay really para sa Red Cross to save lives, to alleviate human suffering and restore human dignity. Parang ano na sa akin, mantra na yon. Pero dapat din tayo ay tutulong sa Bureau of Fire na ipaliwanag bakit kailangang iproteksyon ng mga tao kung sakalit may sunog sila, no? Ang naniniwala ako, kailangan tandaan, and particularly sa Red Cross, kailangan tandaan anong numero na kailangan tandaan kung sakalit magkaroon ng emergency. Kasi definitely, ang sunog ay emergency para sa Red Cross. Ipaliwanag mo ngayon, Ives, kung nakaantabay ba mga volunteers natin sa mga chapters, hospital, para kung sakaling may putukan, may kahandaan ba tayo? Go ahead. Yes po ma'am, ngayong darating po na Kapaskuhan, 24/7 po meron po tayo naka-standby na mga volunteers sa ating mga chapter po. Nationwide po ito. So maaari po tayong tumawag sa atin Philippine Red Cross Hotline 143 po yung tatawagan po nila. So libre po sila makakatawag dito kahit po sa ating mga cellphone po. Pag nag-dial po tayo ng 143 ay makakapasok naman po tayo sa operation center po. Ngayon itong last part nito, I always feel I need to honor yung mga guests natin at ang unang tinatanong ko, sino ang mga magulang ninyo para sa magitan ng programa o pamilya ninyo na mapasalamatan natin sa inyong pagsisilbi sa atin sa pamahalaan, sa international humanitarian organization katulad ng Red Cross para maunawaan bakit kayo'y tutok dito sa programa, hindi lang programa natin, but yun sa organization natin. Simulan natin kay Mr. Solano. Taga Ilocos ka ba? Taga North? Hindi, ma'am. Taga Kami saan? po ay taga Sorsogon, taga Bicol po. Okay. Opo. Sabihin mo yung pangalan ng mga magulang mo o kung may asawa mo para ma-mention natin sa radyo. For the Opo. first time, ginagawa ko ito para i-honor yung mga kapamilya nyo. Ikaw muna. Yes po.
Yung daddy Gabriel. ko po ma'am, ay wala na na namatay na po siya last 2023 and si mami po Lilia Galpo Solano na nasa Sorsogon po ngayon tsaka yung aking mga kapatid po binabati po natin sila na. Mhm. Si ano naman, si Ives, matagal ka na ba sa Red Cross? Yes, ma'am. Actually, napunta po ako dito sa national headquarters sa pandemic po. 2019 po nung Pandemic, nag-report. oo. Yes po. So, pares So, po kami ni Sir. Taga Bicol din po ako sa Camarines, Sir po. oo. Sir Solano? Oh, Oo. Yes, Sir Ed. Sir Ed. Sino po yung pinaka-head ngayon sa BFP? Ay, hindi na po si Sir Purakan, di ba? Opo, Oo. ang aming pong officer in charge ay ang aming Deputy Chief for Administration, Fire Chief Superintendent Jesus Piedad Fernandez, sir. Apo, pasalamat po din kami sa kanya dahil sa kanya kami dumulog para pagbigyan daan itong makasama namin ng BFP dito sa ating programa GovCora. At siguro magbibigay tayo na ng ating mga final message dahil Yes. last minute na po tayo. panahon na. Apo, unahin po natin si Sir Ives Carl. Ayan po. So, ngayon po darating na Kapaskuhan. So, napakahalaga po talaga na meron po tayong mga kaalaman at may mga first aid kit po tayo sa ating mga tahanan. So, mas okay na po na bago pa mangyari po yung mga sakuna na pwedeng mangyari ay maging proactive na po tayo. So, wag na natin antayin na mangyari pa ito bago tayo kumilos. Yun lamang po. At syempre, nagpe-prepare din tayo, Sir Ives, dahil pagkatapos nitong Pasko at Bagong Taon, ay malapit na naman ang traslasyon ng ating poong Nazareno. Kaya tayo ay mag-uusap, magkikita-kita tayo ulit sa mga susunod na episode ng ating programa. At bigyan naman natin ng daan ng final message po ng ating Fire Senior Inspector, Sir Gabriel Solano. Sir? Yes sir, thank you. Maraming salamat Sir Ed, Ma'am Cora sa pagkakataon. Ang pamunuan ng Bureau of Protection ay nagpapasalamat po sa Philippine Red Cross sa taon-taon na pagpaanyaya sa amin na makasama po dito magbibigay ng paalala tungkol sa nalalapit na Kapaskuhan at Bagong Taon. Para sa ating mga kababayan, iwasan po natin, natin tatandaan, iwasan po natin na isaksak ang ating mga Christmas light ng magdamagan. Kasi yan po ang number one na nagiging cause ng sunog habang papalapit po ang Pasko. At pagdating naman ng Kapaskuhan, iwasan po natin, maging attentive tayo, matutong maging responsable sa paggamit ng mga kagamitang elektrikal, saka sa pagluluto. Habang nagkakasiyahan tayo ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon, huwag natin kakalimutan yung mga paalala ng BFP pagdating sa mga pag-iwas sa sunog ngayong season na to. So, nandito lang kami ng BFP. Lagi nakahanda, lagi nakaantabay. Hindi po kayo pababayaan. Just call Rescue 911 para sa ating pong hotline. May sasagot po dyan. And ang lagi natin sinasabi sa pag-iwas sa sunog, hindi po kayo nag-iisa. So, maraming salamat po. Ako naman ay natutuwa na nairaos natin ang ating programa ngayong araw na ito at naniniwala ako na yung mga nanood, nakinig sa atin ay may natutunan mula sa Bureau of Fire Protection and of course sa Red Cross na alam nila na ito ang programa natin, kalinga mula sa Red Cross. Ang panawagan ko, magagawa po natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Magsama-sama tayo, magtulungan tayo, sapagkat isa lang ang bayan natin Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon at yan na po ang ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong araw po ng Linggo, December 8, 2024. At syempre, nais nating pasalamatan ang taga Bureau of Fire and Protection at ang ating taga Safety Services sa pamumuno yan ni Sir J. Lord Abrigado. At makikita-kita tayo muli next week alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas at susunod na po ang pagbabalita hatid ni Ma'am Jeff Bosongan. At kasunod yan ng programa ni Vance Fernandez Pulson ng Pilipino, 4 na minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli